kwento ni Binibini, Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Lagim sa solar eclipse na isinulat ni Norian Borromeo, The Cat's Eye. Masayang pamilyang naituturing ang pamilya Barcelona. May 3 anak, sina Aling Celia at Mang Kaloy, 2 lalaki at 1 babae. Lumaki ang mga anak nila, ay pasaya sila ng pasaya at pagaan ng pagaan ang kanilang buhay. Kapag pawala ng kanilang pera, ay may agad namang dumarating. Pag sila ay may problema, kanila itong nasusolusyonan. Nang isang araw inutusan si Marisa ng kanyang ina na mamalengke sa kanilang talipapa. Agad namang sumunod sa utos ng kanyang ina, ang dalaga, dahil sa gusto talaga nito ang gawaing iyon, ang mamalengke. Dahil natutuwa ito kapag nakakapamili ng mga fresh na gulay at prutas. Nang habang naglalakad na si Marisa patungo sa palengke, ay may namatyagan itong isang tao na nakatihayang nakahiga sa gitna ng daan. Natakot ang dalaga. Hindi malaman ang gagawin, lalo nang umungol pa ito. Kinilabutan at nanginig si Marisa. Hahakbang na sana siya papalayo nang magsalita ito. Tulong! 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 Tiningnan nito si Marisa, na si Marisa naman ay napalaki ang mata. Tila napako sa kanyang kinatatayuan, hanggang sa nakita niyang nagpipilit itong bumangon. Kaya naman ay napatakbo na si Marisa sa lalaki upang tulungan ito. Hindi nakapagsalita ang lalaki, pero may itinuturo ito na kung saan. Kaya kahit hirap man si Marisa, ay akay-akay ang lalaki papunta sa lugar na iyon. Hanggang sa humantong sila sa isang bahay na yari sa kahoy at nipa. Ang bubungan niyon. Kumatok si Marisa sa pintuan, ngunit walang nagbukas. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa sa bahay na yan. Ang pilit na pagsasabi nito kay Marisa. Ganun ba? Binaldan ng malakas ni Marisa ang pinto, dahilan upang bumukas iyon. Pumasok sila sa loob, nakakita ng upuan, at pinaupo doon ang lalaki. Saan bang kusina nyo? Ikukuha kita ng tubig na maiinom mo. Tanong ni Marisa sa lalaki. Naitinuro naman ulit ng lalaki ang direksyon kung saan. Kumuha ng 1 basong tubig si Marisa at ipinainom sa lalaki. Habang umiinom ng tubig, ay napagmasdan ni Marisa. Nagwapo pala ito. Naisip ni Marisa na ano ang ginagawa ng lalaking iyon sa gitna ng daanan. At tila malayo ang pinanggalingan. At pagod na pagod. Ngunit hanggang sa pag-iisip lang ni Marisa iyon. Hindi niya na nasa isa tinig pa ang mga gumugulo sa kanyang isipan at mga tanong. Naalala na kasi ni Marisa na kailangan na pala niyang mamalengke dahil hinihintay na siya ng kanyang ina. At iniintay na nito ang kanyang pinamili. Nagpaalam na siya sa lalaki na ang lalaki naman ay nagpasalamat sa kanya na nagbitiw pa ito ng salitang, "Magkikita pa tayong muli. Maraming salamat." Pagkasabi ng lalaki ay agad na umalis si Marisa. Binilisan na ang lakad. Nag-aalalang malilintikan siya sa kanyang ina.
Hingal na nakauwi ng bahay si Marisa at pagdating nga nito ay nakakunot na ang noo ng kanyang ina. Saan ka bang galing bata ka at ngayon ka lang dumating? Yung iluluto ko ng tanghalian, merienda na natin. Inay, pasensya na. May nakita kasi akong lalaki kanina. Mahihimitay na sana sa daan. Kaya tinulungan ko po muna. Naku Marisa! Ikaw nga! Huwag na huwag ka makikipag-usap sa hindi mo kilala. Delikado yan. Baka mapahama ka. Diyos ko! Huwag naman po! Kasabay na pagsabi ng nanay ni Marisa ay nag-sign of the cross ito at halata sa mga mata nito ang takot. Lehitimong taga-Cagayan kasi ang nanay ni Marisa at maraming paniniwala ito na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan niya. Kaya kung si Marisa lang ang tatanungin, ay sawang-sawa na ito sa mga pamahiin na sinasabi ng kanyang ina. Isang araw na pauwi na si Marisa, galing palengke. Habang naglalakad, nakita niyang may makakasalubong siyang isang lalaki. Tiningnan niyang mabuti ito. Dahil tila pamilyar na pamilyar sa kanya ang mukha. Inisip ni Marisa kung saan ba niya ito nakita. Hanggang sa naalala na nga niya ang tagpong kanyang tinulungan ng lalaki na muntik nang mahimatay sa pagod. Hi. Ako nga pala si Nilo. Yung tinulungan mo. Ikaw, anong pangalan mo? Marisa. Ngiming sagot ni Marisa at naisipan ang sinabi ng ina na delikadong makipag-usap sa hindi niya kilala. Kaya nakaramdam na ng takot si Marisa na makipag-usap dito. Nilagpasan ng lalaki at nagmamadaling naglakad. Marisa! Huwag kang matakot sa akin. Mabait akong tao. Dahil sa sinabi ng lalaki, ay humina na ang paglalakad ni Marisa. Na dahilan upang masabayan siya ng lalaki. Maraming pinag-usapan ng dalawa. Hanggang sa hindi nalaman ni Marisa na malapit na pala sila sa kanyang bahay. Kaya agad na sinawayin nito si Nilo na magmadali nang humiwalay sa kanya paglalakad at umuwi na ito. Lumipas ang araw at ang buwan ay nagdudumali itong makapasok sa kanilang bahay at nang nasa loob na ay dumiretso siya sa lababo ng kusina at nagdududuwal. Napansin din ni Marisa ang umbok ng kanyang tiyan. Kaya naman ay kinabahan siya. Baka mahalata ng kanyang ina. Napaano ka Marisa? Nang dahil sa matagal na rin itong napapansin na tila lumalaki ang tiyan niya at marami nang ikinikilos na senyalis ng pagbubuntis, ay tinanong niya na ito. Marisa, magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Ngunit imbis na magsalita, ay napahikbi na si Marisa. Sa una mahina, hanggang sa nauwi na ito sa paghagulhol. Ipinagtapat na ni Marisa ang lahat hanggang sa nakipagbutihan siya kay Nilo. At ngayon nga ay nabuntis siya nito. Laking galit ng ina kay Marisa. Pero nariyan na raw yan. Wala na silang magagawa, kundi harapin na ang katotohanan at tanggapin ng lalaki bilang asawa ng kanilang anak. Kinausap ng tatay ni Marisa si Nilo at gusto nitong isang sagot lang na pawang katotohanan lang. Sabi ni Nilo na galing siya sa isang malaking puno na mula doon ay lumagos siya. Inimbitahan daw siya ng isang engkantong babae upang mapangasawa nito. Nung una ay pumayag siya dahil napamahal na rin siya rito. Pero nang nasa kaharian na siya, ay naging selosa ang engkanto. Nasasakal na siya,
kaya ninais na niyang lumaya. Pakiramdam niya ay ang tagal-tagal na niya roon sa kaharian nito. Ikakasal na siya sa engkantong babae, ngunit nagbago ang kanyang desisyon dahil ayon sa engkanto, pag nakasal siya sa kanya, ay hindi na siya makakabalik pa sa mundo natin. Kaya nang isang araw na nagpaalam siya kunwari, ay mamamasyal lang siya. Buti pinayagan siya nito. Naglakad ng pagkahaba-haba si Nilo hanggang sa nahanap niya ang portal na nag-uugnay sa engkanto at sa ating mundo. Isang maliit na butas na parang ipo-ipo ito. Dali-daling kumapit si Nilo roon at nagpatianod sa tila puwersa ng hangin hanggang sa nakaalis siya sa lugar ng engkanto at nakarating na ulit siya sa ating mundo. Yon naman ang araw na nakita ni Marisa si Nilo na hinang-hina at muntik pang mahimatay. Nung una, ayaw maniwala ng tatay ni Marisa sa mga pinagsasabi nito. Pero nang malaman niya ang kwento ng kanyang ama, namuntik na rin itong mabilanggo sa mundo ng mga engkanto, ay naniwala na ito kay Nilo. Nang isang araw magising si Nilo na masakit ang ulo nito at namamaga ang kanyang mga kamay. Sa albularyo sila nagpatingin. Nang makarating na sila sa albularyo, kasama ni Nilo si Marisa. Tumambad sa kanilang isang maedad na lalaki. Marami itong iba't ibang mga kwintas na may mga medalyon, kahoy at bato. At nang sinabi nila ang pakay nila, ay kumuha ito ng kandila at sinindihan iyon. Kumuha ng isang kutsara na may tubig, saka pinatak roon ng kandila. Nang maya-maya ay nagkaroon iyon ng hugis. Inaon sa tubig ang kandila, saka binasa ng albularyo iyon. Nako iho! Ayon dito sa hugis ng kandila, ay napaghihigantihan ka ng isang engkanto. Babae ito. Hanggang sa iginala ng albularyo ang kanyang paningin sa mag-asawa at nakita nitong umbok na tiyan ni Marisa. Napailing ang albularyo sa nakita nito at nagwika ng, "Mag-iingat kayong mag-asawa dahil isinumpa kayo ng engkanto. Nasaktan siya sa ginawa niyo sa kanya." Binigyan ng pangontra ng albularyo, kwintas ang mag-asawa. Pero hindi daw siya nangangakong 100% na makakatulong ito sa kanila. Dahil iba daw ang sumpa ng engkanto kaysa sa mga ordinaryong nilalang, maging mambabarang at mangkukulam. Mag-ingat daw sila sa pagtatago sa araw o tinatawag na solar eclipse. Dahil sa pagitan ng oras na iyon, ay may mangyayaring masama sa dinadala ni Marisa. Natakot ang mag-asawa dahil napapabalita pa namang magkakaroon ng solar eclipse kinabukasan. Sinabi ng albularyo na doon sila sa kanyang bahay sa mga oras na magkakaroon ng solar eclipse. Nang sa gayon ay magkaroon sila ng dasal at orasyon upang patawad sila ng engkanto at hindi sila nito parusahan at maalis ang sumpa sa kanila. Kinabukasan ay nagpunta na nga ang mag-asawa sa bahay ng albularyo. Bit-bit ang kwintas na bigay nito sa kanila. Kinakabahan dahil ang oras ay umaandar na. Sa ikatatlo daw ng hapon ito magaganap. Hindi malaman ng mag-asawa ang gagawin, na habang ang albularyo naman ay naghahanda na sa pagdating niyon. Naglagay na ng mga insenso sa paligid, maging ang uling at palito ng posporo na ang ulo niyon ay nakatutok sa tila pagdaraanan ng sinumang mga has na pumasok sa kanyang bahay. Na habang si Marisa naman ay nakasuot ng pulang damit. Na habang si Marisa naman
ay nakasuot ng pulang damit. Naglagay din ng walis tingting sa pintuan at bintana. Pinalibutan ng asin ang buong bahay ng albularyo. Naglagay ng kandilang itim sa altar at tubig sa kabigas na itim. Naglagay rin ng kutsilyong pilak ang albularyo sa pintuan at bintana. Sobrang paghahanda ng albularyo dahil ayon dito ay malakas ang puwersa nito at kapangyarihan. Sumapit na ngang oras, umihip na ang hangin. Sumapit na ngang oras, umihip na ang hangin. Malakas iyon. Natakot at nanginig na ang mag-asawa. Niyakap ni Nilo si Marisa dahil doon ay lalong lumakas ang hangin. Nag-umpisa na mag-orasyon ng albularyo at nagwika pa ito ng Latin na hindi maintindihan ng mag-asawa. Nanginig ang kanilang dingding na tila may nag-uugay roon na lalong nakapagpatakot kay Marisa. Hanggang sa nakaramdam na nga ito ng pagsakit ng tiyan. Aray ko! Aray ko! Ang sakit na daing ni Marisa na nakapagpapataranta naman sa albularyo at kay Nilo. Tuloy lang sa pagdarasal at orasyon ng albularyo hanggang sa nakakita sila ng tila itim na anino sa may bintana na lumagos iyon doon. Isang imahe ng tao, pero anino lang iyon, nakaharap sa kanila at gumagalaw-galaw. Lalo namang nanginig sa takot ang mag-asawa na si Marisa ay nakaramdam na tila makukunan na siya. Hanggang sa patuloy pa rin ang paggalaw ng anino. Natatakot sila na baka gumalaw ito papunta sa kanila. Kaya kinausap na ito ni Nilo na kahit natatakot. Pagpasensyahan mo na. Ayaw ko na sa lugar niyo. Sana maunawaan mo na ako. Tao ako at para sa tao ang katulad ko. Ikaw, engkanto ka at nararapat ka rin sa engkantong katulad mo. Pabayaan mo na ako at patawarin mo na ako. Sa pagkakasabi noon ni Nilo, ay umihip ng malakas ang hangin at ang tila aninong itim. At mas dumalas ang paggalaw. Mas tinindihan pa ng albularyo ang pagdarasal hanggang sa kumuha na ito ng holy water at winisik iyon sa buong paligid. Maya-maya ay nawala ng anino. Kasabay ng ihip ng hangin. Lumiwanag na ulit ang paligid. Kasabay ng pagtapos na ng solar eclipse. Ang pagtahimik ng paligid. Nang magsalita ng albularyo. Pero magdasal ka lang palagi. Napatawarin ka na niya ng lubusan. Natin masasabi. Upang pati ang iyong mag-iina ay lubayanan niya. At hindi na ito magpaparamdam sa iyo. Nagpasalamat ang mag-asawa sa albularyo. Umuwi na sila. Na tila hinang-hina at patang-pata ang kanilang katawan. Kumain. At pagkatapos ay nagdasal ng taimtim na sana huwag na silang gagambilain ng engkanto. Wakas. Mga bagong listeners, at akin pong hinihiling na next time mag-comment naman po kayo nang ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa lahat. Akin po kayong inaanyayahan na ako rin po ay inyong suportahan sa aking pagsasaboses ng love story. Search nyo lang po ang Kevin TV Official Present Only Love Can Say. Maraming salamat po. Hanggang sa ating muling istorya.